mukhang napaka-special talaga nitong si Zuleika, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Inihanda na yung mga ano, kailangan daw may sariling refrigerator doon sa loob ng ano, ng holding room ng mga ng defense. Wow. Talagang ah, maluho talaga itong ano, maluho talaga itong si Sara Duterte. Ano yan mga kabunyog. Yun pala yung sinadya ni ano ni Attorney Zuleika Lopez nung pumunta nung isang araw doon sa Senado. Hmm. Nakipag-usap sa Secretary ng Senate na sila, yung defense team ni Sara ay yung kwartong ginagamit nila, yung holding room na tinatawag, maglalagay sila ng sarili nilang ref at magpo-provide sila ng sarili nilang caterer. Wow. Ah, Kasi mga kabunyog, nagpo-provide naman yung Senado ng pagkain, nagpo-provide naman yung Senado ng mga ano, ng mga snackan doon sa loob ng Senate Session Hall sa panahon ng impeachment trial. May budget naman ang Senado para diyan. Siguro hindi nagugustuhan ng team ni Sara. Siguro na ano sila na hindi nasasarapan sa pagkain, gusto nila masarap na pagkain, yung gusto talaga nila. Ah, Matindi ano? Matindi mga kabunyog. Talagang hindi sila sanay sa ano sa simpleng mga pagkain siguro. Gusto nila naiiba naman yung pagkain nila. O ngayon para naiiba yung pagkain nila doon sa holding room, maglalagay sila ng sariling ref doon at may sarili silang caterer. Ay matindi ano mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kahit papakainin mo yan ng masasarap, Sara Duterte, kung talagang mahina ang depensa ninyo at ha, hindi yan gagaling. Ha? Yung mga yung mga abogado ng prosecution, pro bono yon, walang bayad yon. Sila Attorney Ligutan, siguro kung anong pinoprovide na pagkain, snackan, lunch, dinner ng Senado, ay yun din, yun na lang yung kinakain nila. O pero magagaling. ha? Matindi to. Alam nyo naman mga kabunyog, yan bang mga rine-request na yan na sariling catering, sariling pagkain nila na gusto nila, kanino yan nagasto? Sa taong bayan yan. Siyempre, gastos yan ng Office of the Vice President na galing ang pera sa taong bayan. Hindi naman yan sariling pera ni Sa. ha? Mga kabunyog, mga kababayan. ha? Kaya ano ito? Matindi ano? Ano yan? Yung Senate, mayroon naman yung pinoprovide siyempreng snackan, lunch, pagkain. Kasi may budget naman ang Senate para sa impeachment na yan. Kaya lang, mukhang nagrereklamo yung mga abogado ni Sara. Gusto nila may sarili silang pagkain na gusto nila. O yun, may sarili silang caterer na i-hire. At doon sila kakain sa holding room nila. Wow. ha? Matindi yan, ano? Mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Um, Ano ito? Panayluho ang ano nito? Panayluho ang ano nito ni Sara Duterte. Sa bagay, sa kanila kasi ano yan noon pa man magastos talaga. 125 million nga inubos lang in 11 days. Para kila Sara Duterte, ang mga 125 million na yan, 200 million, 300 million, wala yan, barya yan. ha? Barya yan mga kabunyog. Kaya nga yung 125 million, 'di ba, yung controversial na confidential funds, 11 days ubos na, 'di ba? Oh, ano 'yan mga kabunyog. Yan ang ugaling Duterte. Ah, Ano 'yan? Yan pala yung inayos ni ano nung pumunta doon si Attorney Zuleika Lopez, nakipag-coordinate, ah, nakipag-coordinate sa secretary ng Senate na gusto nila doon sa holding room, yung room na ginagamit nila, may sarili rin silang mga gamit. At hindi lang yon, hindi lang may sarili silang mga gamit doon. Hindi silang magpo-provide ng mga gamit doon, syempre. Nagpapaalam lang sila.
Pero ang matindi, gusto nila may sarili rin silang caterer. Ayaw nila yung pagkain na pino-provide lang ng Senado. Ha? Ayaw nila doon. Gusto nila yung gusto nilang pagkain din. Wow, matindi. Matindi ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang wala naman 'yan sa pagkain. Wala naman 'yan sa pagkain, ha? Kahit papakainin mo 'yan ng masasarap, yung mga abogado mo na 'yan, ha? Kung talagang mahirap idepensa si Sara dahil, mahirap talaga yung kaso na 'yan, ay wala 'yan sa pagkain, hmm. Ang may nagtanong sa atin, "Sinong gagastos, attorney?" Ay natural, galing 'yan sa pera ng bayan. Icha-charge 'yan sa Office of the Vice President siyempre, Icha-charge 'yan, expenses 'yan ng Office of the Vice President. Eh di siyempre kung Office of the Vice President 'yan, eh di pera natin 'yan, pera 'yan ng taong bayan. Ay mga kabunyog, mga kababayan, 'yan ang ugali ni Sara. Ah, ano 'yan, para sa kanya ang paggastos ng pera ng bayan, eh, madali lang 'yan. Sa kanila nga, ang pera ng bayan, madali lang 'yan waldasin. Ay 'di ba, yung sa Davao nga, parang kaharian na nila 'yan. Kaya nga nung ano, kaya 'di ba napansin niyo? Ano ang punot dulo ng problema ni Sara? Pag-upo ni Sara noong June 30, 2022, sabay sila ni PBBM. Ano kaagad ang nakita niya? Oh, ano kaagad ang nakita niya nung pag-upo niya nung June 30, 2022? Ang nakita kaagad ni Sara, tiningnan niya yung budget na iniwan ni Leni, kukunti na lang. Kasi ang budget naman ni Leni sa isang taon, 600 or 700 million. Ay siyempre yung January to June, nagastos na ni Leni yun. Pag-upo ni Sara, July naman sa kanya to December. Ay kung nagamit na ni Leni yung kalahati ng 700 million, di ilan na lang natira sa kanya? 350 million. Hindi siya sanay doon. Hindi siya sanay doon si Sara. Kaya kaagad-agad 'di ba sumulat kay PBBM, Mr. President, providean mo naman ako ng dagdag na pundo. Wala akong kulang itong pundo na ito. 350 million lang yata ang iniwan ni Leni. Ay hindi niya naman masisisi si Leni kasi kunti naman ang binibigay ng administrasyon ni Duterte na budget ng OBP noon, 600 million, 700 million. O di syempre, yung kalahati, halos nagamit na yan ni Leni kasi 6 months si Leni naging vice president pa noong 2022. Kaya pag upo ni Sara, anong ginawa ni Sara? Humingi ng extra fund. Humingi ng extra fund. Pinadalhan siya ni PBBM. 125 million. Pinadalhan siya, confidential funds. Natanggap ng opisina ni Sara December 13. Ang problema, mauubos na, ilang araw na lang. Kaya niya bang maubos yun na December 13 natanggap? Tapos Pasko pa. Paano yun? Ay wala, inubos ni Sara. Inubos in 11 days yung 125 million. 'Di ba? So hindi talaga sanay si Sara sa mga sakripisyo na yan. Hindi. Maluho talaga. Maluho talaga. Total, hindi niya naman pera yan eh. Pera yan ng bayan. So ito na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.